In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. The grace to be sorry for our sins. Lord, we ask for the grace to be sorry for our sins. We need this grace for purification and transformation of our soul. We will progress in our spiritual life if we see the importance of sorrow for our sins as the foundation of holiness. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Psalm 51:17. We pray that in our sorrow and regret for having offended you, there comes into our soul an ever-growing hatred of sin, a desire to atone for it, an avoidance of attractions to sin, a holy fear of all that may again lead us away from you, a sorrow for all the sins done to you by the sins of the world, a longing to see your name and glory restored, a confidence in your mercy, and a tenderness in love for your being we have been forgiven. Happy are those whose sin is forgiven, whose sin is covered. Happy are those to whom the Lord imputes no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. I said, I will confess my sins to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Psalm 32, 1, 2, and 5. We pray for the spirit of sorrow at every stage of our spiritual lives to keep us in our true relation to you and to help us on to more intimate union with you. Let our sorrow for sins detach us from the vanities of the world, develop in us humility, and lead us to greater devotion in our union with you. Amen. We pray for growth in the sorrowing for our sins and in the accompanying feelings of humility and penance and love. Let us be earnest in our acts of contrition, in our examinations of conscience, in our confessions, and in adding motive of atonement to as many of our actions as possible in the course of the day. Therefore, I tell you, her sins, which were many, have been forgiven. Hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little. Luke 7:47. Hatred for sin. Lord, give me the grace to hate sin. I am open to your grace to give up everything that does not lead to you. That grace instructs us to give us ungodly living and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this world. Titus 2:12. Let my heart break away from sin to move toward you, like the iron towards the magnet. Come to the Lord and leave
your sin behind. Pray sincerely that He will help you live a better life. Return to the Most High and turn away from sin. Have an intense hatred for wickedness. Sirach 17:25. Lord, you show me that my attitude towards sin is a barometer of my spiritual health or sickness. Avoid sin as if it were a snake. If you get too near, it will sink its teeth into your soul like a lion and destroy you. Sirach 23:1, 21:3. Lord, this is an indicator of how far I've progressed in my spiritual life. Hatred for sin is the other side of love for you. The Lord hates evil in all its forms, and those who fear the Lord find nothing attractive in evil. Sirach 15:13. Lord, give me the grace to have an attitude of self-denial to be your disciple. If anyone wants to come with me, he must forget himself, take up his cross every day and follow me. Luke 9:23. Let me follow the hard road that leads to life. Go in through the narrow gate, because the gate to hell is wide, and the road that leads to it is easy, and there are many who travel it. But the gate to life is narrow, and the way that leads to it is hard, and there are few people who find it. Matthew 7:13-14. You, Lord, are the one thing necessary. Luke 10:42. I love you with no division of heart. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Luke 10:27. I do not try to serve two masters. No one can be a slave of two masters. He will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Matthew 6:24. I do everything for your glory. Well, whatever you do, whatever you eat or drink, do it all for God's glory. 1 Corinthians 10:31. God bless. Sige. Praise Jesus, no? Thank you, Sister Kite, no? This is for our Christmas preparation. Kaya merong encouragement ang church that as we prepare for Christmas, we go to confession, no? We ask for the grace to be sorry for our sins, no? Kasi ano po yan maraming tao kasi alam nila nakakasala sila, pero hindi na sila nagsosorry, parang parte ng buhay nila. No? Kaya isa pong biyaya na humingi tayo ng tawad na tayo ay nagkasala sa Panginoon. Kung sa ano ba ang sin, no? Actually, may four descriptions ang sin sa Bible, no? Four descriptions, no? Yung first description nito, sin is breaking God's law. No, nakalagay po 'yan sa 1 John 3:4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness, no? So sin is breaking God's law. Second, sin is described as unbelief. The Holy Spirit, will convict the world of guilt in regard to sin because men do not believe in me. So gift ng Holy Spirit na tayo ay ma-convict, no? Na malaman natin na tayo nagkasala sa Panginoon. No? So we will ask the God Holy Spirit
to give us that gift, to give us that grace, no? Ayan po nakalagay sa John 16 verses 8 to 9, no? Pangatlo, sin is going our own way. Sin is going our own way. Nakalagay po sa Isaiah chapter 53 verse 6. All of us were like sheep that were lost. Each of us going his own way, no? Lumalayo tayo sa daan na pinapakita ng Diyos, no? Ayun po isang description ng sin. Fourth description ng sin, sin is the refusal to glorify and thank God. Kung babasahin po niyo yung Romans 1 verses 18 to 23, no? Medyo mahaba po, so hindi ko na po babasahin to, no? So pag hindi po tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon, ito po ay isang description ng sin. Kasi we are created to thank and glorify God, no? We are destined to glorify God because we are destined to be glorified with God, no? So ito po yung 4 descriptions of sin sa Bible, no? Una, sin as breaking God's law, 1 John 3:4. Second, sin is unbelief, John 16 verses 8 to 9. 3, sin is going our own way. Ayun po yung Isaiah chapter 53 verse 6. Tapos sin is the refusal to glorify and thank God, no? Romans 1:18 to 23. Marami pa ring images ang sin, no, sa Bible, no? Ang isang image ng sin ay missing the mark. Alam niyo po yung yung nagpapana kayo o nagta-target practice ng yung ano ba tawag doon? Yung gumagamit kayo ng Dart. ano po yun, may yung may bullseye dart, no? Opo. May bullseye, no? May bullseye. Pag hindi mo tinamaan ng bullseye, ang tawag doon, missing the mark. No, isa pong description sa Bible yan ng sin, no? Missing the mark. Tayo naman lahat, hindi naman tayo nakaka-miss. Lahat naman tayo hindi agad bullseye, eh. Kaya sana, habang tumatagal tayo kay Lord, palapit tayo sa bullseye. Now, ayun na po isang image ng sin, no? It is missing the mark. Of course, alam natin lagi sa buong scripture, ang isang image ng sin is turning away. No, turning away, parang ano yan, parang kumbaga nag-C80 tayo o nag-ROTC, yung ano po yan, ano ba yung nag-turn ka ng 180 degrees, no? Parang ganun po yan, no? Ano po ba tawag doon sa parang kang nag-ano, no? So nag-turn away ka from God, no? Kaya ang call ni Lord lang, come back to me. No? Isang, ano mo rin, ikot mo 180 degrees at sasalubungin ka ng yakap ng forgiveness ng ating Panginoon. No? Parang yung example ng prodigal son, no? So isang image po ng sin to, no? Turning away. No? So ang paniwagan ng call sa atin ni Lord ay we turn back to Him. No? Kung missing the mark sa una at ang call sa atin, dahan-dahan tayo ma-hit yung bullseye, ito naman, we turn back to the Lord, no? Isa po yan, no? So, we just have to turn around again, no? Isa pang image ng sin, yung chaos, magulo. Magulo isipan, magulo buhay, no? Isa pong description to sa kaya nga, si God nung creation, no? Creation was in chaos. Creation was not in order. Pero nakalagay po sa Genesis 1:1, the Spirit hovers over the earth. At nagkaroon po ng order, nagkaroon po ng kapayapaan. So ayun din po yung when we go back to the Lord, nagkakaroon ng order, nagkakaroon ng peace ang ating buhay, no? So isang image po ng sin yan, no? Of course, a very popular image ng sin as infidelity, no? Alam niyo po yung infidelity,
Ang Hebrew word for dito ay emet, no? Emet, E-M-E-T, emet. Ibig sabihin na yung faithfulness, no? Ng faithfulness ni Yahweh. Ewan ko kung nababasa niyo yung prophet Hosea. Kung may time po kayo, no? Ilang chapters lang po yun sa Old Testament. Maganda po yung story ni Hosea. Si Hosea po, isa po siyang righteous prophet. Tapos, nagkaroon siya ng asawa, ang pangalan ay Gomer. Si Gomer, lagi siya iniiwan eh. Unfaithful si Gomer. Pero binabalik-balikan lagi ni Hosea. Ayun po image ng God. Parang lahat po tayo, lahat tayo ay unfaithful kay Lord, no? Para tayong si Gomer, no? Lagi iniiwanan yung asawa, no? Yun po nangyari nun. Pero si Yahweh, parang si Hosea, lagi tayong hinahanap at lagi tayo bumabalik sa kanya, no? So, yung faithfulness ng God ay makikita sa kanyang relationship sa atin. Ang panawagan niya sa atin, as we experience God's faithfulness to us, that we also become faithful to God. No, yun po yung panawagan doon, no? So isang image of sin uli yun, no? Isa pang image ng sin, slavery. Kaya nga sabi ni Jesus sa John, no? Sa gospel ni John, no? If anyone sins, he is a slave of sin. The Son of Man came to set you free from the slavery of sin. If you are free, the truth will set you free. No? So, si Jesus, ang tingin sa atin, naging islabo tayo ng kasalanan. Kaya si Jesus ay truth. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Yung truth ang magpapalaya sa atin. Yung truth na yun, pag na-confront tayo, bibigyan tayo ng lakas para lumaya tayo. Kasi ang mundo, mari makita yung katotohanan, pero mga iba nakita ang katotohanan, nag-suicide. Di ba? Kaya maraming cases of suicide eh. Nakita lang yung katotohanan. Nung kanilang buhay, ganun pa nangyari lang. Para naawa sila sa sariling buhay nila, nagpakamatay sila. Si Jesus, papakita sa iyo ang truth. Pero pag pinakita niya ang truth sa iyo, bibigyan ka niya ng grace to overcome whatever is enslaving you. No? So, images of sin as slavery, sin as infidelity, sin as turning away, sin as chaos, and sin as missing the mark. As we prepare for Christmas, the Lord is telling us, come back to me. No? We have to turn around, no? That's all the Lord expects of us, no? Kaya ano nga yung mas maganda, kung may time tayo, ito in-encourage ko sa mga communities namin na make use of the sacrament of confession this Christmas, no? God is always waiting for us. Kaya naikwento ko po sa inyo si Hosea at yung wife niya si Gomer na very unfaithful at yung kwento ng prodigal son, no? Nasa Luke chapter 15 po yan, no? Ayun lang po siguro yung pinaka main sharing ko sa inyo. Kung gusto niyo po mag-share po kayo. O may tanong kayo, magtanong lang po kayo. Pero kailangan po kasi natin in our spiritual life yung constant purification and transformation ng ating kaluluwa. We will only progress in our spiritual life kung makita natin ang importance ng sorrow sa ating buhay, sa ating relasyon sa Panginoon, no? Kaya nga si David, 'di ba? Si David famous kwento niyan, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba? Nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba at pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, no? Dalawang kasalanan niya no ni David na napakalaki, no? At hindi niya na alam 'yun. It took a prophet, no? Si Prophet Nathan. Sinabi sa kanya ni Nathan meron isang tao, nag-iisa lang yung kanyang lamb. Mahal na yun eh. Tapos,
merong isang mayaman. Kinuha yung lamb na yun, samantalang yung mayaman na yun, ang dami-dami ng lambs. Kinuha yun. Sabi ni David, mali yung ginawa niyan. Paparusahan ko yan. Sino gumawa nun? At sinabi ni Prophet Nathan, you are that man. Madami ka ng asawa, marami kang concubines. Tapos yung si Bathsheba, nag-iisang asawa nung general mo. Nag-commit ka ng adultery, nagkaanak ka ron, para huwag mabisto yung anak mo, pinapatay mo yung asawa. Kaya grace ng God yun mapakita sa atin yung ginawa natin mali. No, kasi minsan nakala natin yung ginawa natin okay lang yan. Kay Lord hindi okay yun para mag-grow tayo spiritually. Kasi we cannot grow spiritually if we do not acknowledge and become sorry for all our sins, no? Kaya kinumpose nga ni David, no, yung kanyang Psalm 51, a broken and contrite heart, O God, you will not despise, no? Sana habang tayo nagsosorry sa ating makasalanan, nagkakaroon tayong hatred for sin. Mga iba parang normal na yung kasalanan, wala na silang hatred, no? Kailangan may hatred for sin yan no? Ngayon, pag may hatred for sin yan, we atone for it, no? Halimbawa, nagkasala tayo, humingi tayo ng sorry kay Lord, how do we atone for it? Kailangan may reparation, no? Parang yung isang bata, di ba? Laro ng laro siya. Batuan-batuan sila. Nabasag nung salamin, nung bahay nung isang matanda. Punta sila ron. Sorry. Ano sabi nung matanda ni Lola? Sige, pinapatawad kayo. Pero, bayaran nyo yung sinira nyo salamin. No? May reparation. Ngayon, how do we repair that, no? Yung mga kasalanan natin. Ang pinakamaganda reparation by going to Mass. Kasi si Jesus mismo ang gumagawa ng reparation So sa lahat na magiging natin sa nakaraan, no? Lalo tayo, may mga edad na tayo, nasa time na nag-review na tayo ng buhay natin, no? Dahil malapit natin ma-meet si Jesus, no? Maganda, we go to Mass as often as we can. Kasi yung Mass ay yung reparation natin sa mga nagawa nating kasalanan, no? Reparation, no? Kaya si Jesus mismo ang nag-repair. Si Jesus mismo ang nagbabayad ng ating mga kasalanan, no? Kaya siguro isang resolution sa itong Advent, itong Christmas, aside from going to confession, we promise the Lord to go to Mass as often as we can, no, for the purpose of reparation, atonement for our past sins, at the same time as an occasion to ask graces to become holy and all the blessings that we need while still here on earth, no. Very powerful talaga. Hindi pa very powerful. Pinaka-powerful po ang Mass, no, kasi ang the Mass, you offer the Mass not for the people, but for God. It is the Son of God, it is Jesus Himself offering that sacrifice to God. Kaya the Mass is the greatest gift na binigay ni Lord sa atin, no? Kaya, minsan, ba, mapapansin nyo, no? Nakikriticize yung mga ibang pare kasi puro mga pakulo ginagawa sa misa, di ba? May nag-skating, may nagka-clown, may nagpapatawa, may pasigaw-sigaw, no? Para ma-entertain ba yung tao, para makuha yung attraction tao. Pero dapat sasabihin nyo sa mga tao, the Mass is not for you. The Mass is for God. It is the offering of Jesus to His Father. Tapos, nagiging atin din yun because we unite ourselves to the sacrifice, to the oblation of Jesus to His Father. Kaya sinasabi ko, no, kahit na yung pare na, of course, mas maganda kung pare kung magaling mag-sermon, no? Kahit na yung pare hindi magaling mag-sermon, no? Nakakantok. Okay lang po yun kasi yung value ng Mass ay hindi po nakasalalay
sa sermon ng pare. Ang value ng Mass ay nasa offering ni Jesus sa kanyang Father for our salvation. No? Kaya siguro magandang magawa natin sa Advent, sa Christmas, as often as we can, we go to Mass. No? Ayun lang po siguro yun, no? Ang masasabi ko. No? Tapos sa misang ito, talaga nagkakaroon tayo ng holy fear na magkasala sa Panginoon. No? No, sinasabi kong mga holy fear, ito yung mga mortal sin. No? Yung mga venial sin, mabawas-bawasan kasi di man tayo talaga maubos yung venial sin yan. Venial sin kasi siya, nai-impatient tayo. O bigla na pasigaw, o bigla na pamura, o biglang naging buryangot, naging hindi po natin naiiwasan yan because of our human weakness na, no? Pero mabawas-bawasan, no? Yung pagkichismis, no? Ah, mabawas-bawasan, no? Ganyan, kasi di natin maiwasan kasi di natin alam yung kung di natin alam kung chismis to o ano na kung dapat ikwento, no? Pero mabawas-bawasan po, no? Yung mga venial sin natin, no? Mabawas-bawasan, no? Pero yung mortal sin, dapat talagang wala yan, no? Yung mortal sin, yung mga bigat na kasalanan, no? Talagang mortal sin yan, no? Yung pagnanakaw ng budget ng buong bayan ng Pilipinas, mortal sin po yan. Nako, pag namatayan, punta sa impyerno yan, no? Oh. Mortal sin talaga dapat wala sa buhay natin yan. No? Pero, yung mga venial sins, bawas-bawasan natin, no? Ganun. Oh, ayun po yung mga saints, may mga imperfections sila. Oo, ganun, no? So, ayun lang po yung ano siguro. Ah, Tapos meron tayong desire, no? To glorify God lagi. Alam niyo po yung ating Bible study, ating Bible sharing, aside from magkaroon tayo ng knowledge, no, sa ating pananampalataya, ang purpose to glorify God, no? Nakalagay sa 1 Corinthians verse 15, no? Ah, Hanggang maraming tao na nalalaman ng ebanghelyo, nabibigyang papuri ang ating Diyos, no? Ayun po yung purpose natin dito, no, to glorify God, no? Ah, Kaya nga alam niyo pag naramdaman natin, sige po ate, meron po kayong tanong? Apo. Kasi ako, makasalanan ako eh. Hindi Oo, ako pareho po tayo. nakakapagsalita. Opo. Hindi, bilang sa akin, nalalakihan ako eh. Kasi Oo. sa disability ko, hindi ako makapagsimba talaga. Hindi ko na kasi mailakad yung balakang ko. Oo. Pero minsan Oo. naman ako, kasi Oo. nakakapunta naman ako kung saan. Opo. Paano Oo. Bishop na paulit-ulit? Kasi hindi rin Oo. naman ako nakakontento ng online. Opo. More ano siguro Yung desire, yung oo. desire nandun, pero hindi ko magawa. Opo. Oo. Ano po 'yan yung totoo po 'yan. Yung inyong physical condition, no. Kaya nga pwede kayo pakuan ng nung parang communion sa lay Sa minister bahay. diyan. Pupunta kayo sa bahay na lang, no? Bigyan kayo ng communion. Kasi pwede na po kayo sa situation nyo, alam ko yun, no? Of course, pwede rin kayo online mass, no? Because of your physical condition, hindi na po kayo ganung obliged na pumunta physically sa church, no? Ah, Kaya kung one time makakita po kayo ng kasi marami akong ganyan alam na kaso, nag-receive silang communion sa bahay na lang. Oo, kasi mahirap kasi sa sa simbahan yung physical condition nyo, no? Nakikita ko po kayo, no? Hirap na hirap kayo maglakad, no? At pati siya, no? Sister Pinky, no? Nakita ko rin. Hirap din, no? Basta ganyan sitwasyon huwag niyo na po intindihin yun, no? Basta mahalaga po, pag hindi po kayo nakapagsimba, mag-rosary kayo. Para substitute po yan, no? Mag-rosary po kayo, no? Ah, Ayun pong payo Kasi ko sa paano ate kung ko. paulit-ulit? Okay lang po yan kasi physical condition. Kasi yung Ilang physical years condition ba niya permanent pag na. paulit-ulit? Oo, kasi Masama permanent hindi ba condition. bigat? Oo, kasi permanent condition yun na po yung physical niyo eh. Yung niyo sufferings niyo, no. Kaya okay na po 'yan. Oo, pwede na actually pwede na kayo sa bahay maka-receive na communion, no.
So, wag ko kayo gaano magano diyan, mag-worry. Pero ang kung try nyo sa YouTube, kaya nga merong mga YouTube online mass eh. For the ano yan, yung mga nahihirapan na pumunta sa simbahan, no? Ayun po yung advice ko sa ate ko no, sa Australia, no? Mag-YouTube na lang siya sa misa. Pangalawa, ah, mag-grocery, ganun, no? Tapos do not worry kahit na di ka na makapunta sa simbahan. Ngayon, sabi ko, kung may chance, sana yung lay minister, kasi pwede naman yan eh. Gagawa ka ng request sa sa parish. So nakakapunta yung nakakapunta yung lay minister ng mga communion. So una, ang payo ko sa inyo, don't worry about it, no? Because of your physical condition. Second, kung kaya nyo pa sa YouTube, mag-YouTube kayo. Pangatlo, mag-grocery po kayo. Ayun na po. Don't feel parang guilty about it, no? Tapos kung may chance kayo makapunta sa parish, mag-request kayo na mabigyan kayo ng communion. No? And the parish will be happy to do that, no? Kasi ano po yun, spiritual works of mercy po yun eh. Oo. So, the parish is also gaining spiritually by doing you a spiritual service, no? Kaya ayun na po, no? Ay ang yun po ang payo ko sa inyo, parang payo ko sa ate ko. Although yung ate ko nakapunta rin sa mall din yun, no? Pero yung pagpunta sa misa, may mga sito, kung talaga mahina ka na, talaga eh, oo, ganun. Kaya last time apply ko, yung topic natin last time, na tungkol dyan, hindi na po kasalanan yun. Dahil mahina na kayo, may condition eh, no? Ayun po naging Bishop, topic natin na, po. Bishop, padugtong ko lang. Yun nga ang masakit hindi ba? Pag misa makakarating ka sa mall, pagkatapos di ka Opo, makarating sa simbahan. oo. Diba? Nakataon po kasi yung nakataon po nung panahon ng pupunta ka simbahan, mahina ka. Okay na po yun. Basta punta kayo sa may YouTube, kaya pa naman ng YouTube eh. Pwede pa naman mag-grocery, pwede pa naman magpa-receive ng communion. Ganun po yun, oh. Wala namang problema doon. Oo. So, don't be guilty about it, no? Ganun, oh. Tapos, lagi po payo nga, dahil alam mo, may edad na po lahat tayo eh. We always say, Lord, I'm sorry, no? Yung palaging, Lord have mercy, Lord have mercy. Christ have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Lord. Kahit na the whole day, ito yung maalala natin, Lord have mercy. Jesus have mercy. Kasi magandang prayer po yan. Kasi sa edad po natin, sa Pilipinas po kasi, halimbawa, sa mga lalaki, sa lalaki, 67 years old eh, tapos the rest, bonus. 68 na ako, lumampas na ako sa bonus, no? Kaya, kaya ako, nag-prepare na rin ako kay Lord. Bago ako matulog, Lord have mercy. Oh. Sa umaga o sa hapon o any time of the day, nagkasabi ako ng Lord have mercy. Kasi may relasyon ka kay Jesus. May relasyon ka kay Jesus. Iba pinakamahalaga. And I will be meeting Jesus. No? Kung ibabatay mo sa nakaraan ko, talagang hindi ako makapasok sa langit. Pero dahil pinatawad ako ni Jesus, confident ako in His mercy. Ayun po yung sin ng faith. Faith is trusting sa grace and mercy ni Jesus. At the same time, you are confident of the love of Jesus. No? Kaya ako, confident ako na hindi ko yung nakaraan, wala na yung pinatawad ni Jesus. Ayun po yung sabi ng the prodigal son. Or sa prophet, Micah, I will put your sin, sa bottom ng sea. Micah chapter 7 yun eh. No, yung kasalanan natin ng Panginoon sa ilalim ng dagat. Parang di mo na makita. Tayo halungkat na halungkat eh. Hindi tayo naghahalungkat ng demonyo. Nakalagay sa Revelation 12, no? He is accusing us day and night. Ayun po trabaho ng demonyo. Kaya pag ina-accuse ako, sinasabi ko, Lord, have mercy. Pinatawad na ni Lord yun eh. Tapos na yun. Because Jesus wants to give us joy and peace. Ayun ang gusto ni Jesus, magkaroon tayo ng joy and peace in our hearts, no? Kaya I look forward, no, to meeting Jesus, no? Kasi manamimit ko ngayon mga classmates ko, mga kaibigan ko na mga edad namin talagang na. Palapit na ng palapit na ma-meet si Lord. Sabi, kamusta ka, Joe? Ano sabihin ko? Lagi ko sa kanila. I have joy and strength in my present life because of Jesus. Meron akong joy. May strength din ako. Hanggang kaya pa. Pag wala na akong strength, joy na lang, tsaka peace niya.
Ganun. Lagi sinasabi sa mga mga classmates ko sa edad. Oo. Ganun po, ate. Oo. Kaya Buti nga, po dun sa, opo, no? Kaya don't be guilty about it anymore, no? Ganun din po kayo, Nanay Lucy, no? O si Ate Edith, malakas pa yan, no? Pero kung dumating po sa edad na yon, huwag na po kayo mag-guilty, no? Basta pupunta lang kayo sa YouTube, rosary, tapos kung maimbitahan nyo yung lay minister, mabigyan kayo communion, pwede po yun. Oo. Kaya po yung topic po natin kasi to, kasi di ba, na-share ko po sa YouTube yung tatlong comings ni Christ, no? Yung first coming niya, no, incarnation, no, the word became flesh. Ang second coming niya, araw-araw sa puso natin, no, sa misa, no? Tapos ang pangatlong coming niya sa end time. Either bumalik siya o tayo mamatay na, no? Ayun po yung three comings na celebrate natin, itong Advent, tatlong comings, no? Ang Greek word po niya sa Bible ay parousia. Parousia. Parousia, the coming of the Lord. No? So, tatlo sila celebrate natin. Pero sa tatlong celebration na ito, makultivate natin yung grace to be sorry for our sins. No? Kasi ayun naman ang goal natin lahat dito, na lahat tayo makapunta sa langit. Ayan lang po. Lahat tayo makapunta sa langit, no? At pinakita ni Lord, no, through the church, ano mga pamamaraan para makapunta sa langit. Yan, confession, communion, the sacrifice of the Mass, no? Kaya kung wala na kayong magawa sa buhay nyo, makinig lang ng misa, okay na yun. Oo. Oo. Kung di na kayo makapag-grocery, kahit na Hail Mary na lang, wala nang, pag matanda na, yung mga pinupunta ko, hindi na mapagdasal. Sabi ko, banggitin lang, Hail Mary. Okay na yun. Ha? Banggitin lang, Jesus. O, ayun lang. Tapos makinig ka ng music o ng mga misa. Dahil hindi ka na makapag-participate, nakahiga ka na lang eh. Habang nakikinig ka, nakakatulog ka, okay na yun. No, naka-Lord ka lagi. No? Pag pumikit ka, paggising mo yan, nasa langit ka na, no? Ayan ang prayer na isang psalmist, no? As for me, I will praise you because when I awake, I will awake in your presence, O Lord. No, ang ganda, no? Na-share ko sa inyo yan, eh. Di ba? May isang matandang pare sa Christ the King, si Father Lysing, 84 years old. Na-share ko po sa inyo yun, eh. Lagi na sa chapel natutulog. Minsan paglabas, laki na usap namin, Father, napansin namin, lagi ka natutulog dyan. Alam mo, sagot niya, napakaganda. Kasi gusto ko, paggising ko, na kay Lord na ako eh. Oh, ang galing. Ganon din po tayo. Yung nakaraan natin, ay pinatawad na ni Lord yan. Kaya may tayong confidence. Ayun yung word eh. Confidence. Para kung magka-confidence ka, lagi kang magsasorry, Lord, have mercy. Kahit na throughout the day, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. No? Bago matulog, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Kaya nung si Ate Baby namatay habang, di ba? Na-share niyo sa akin, di ba? Namatay siya, natake alas 4. May magandang ano yun, kamatayan lang. Natake sa puso alas 4. Tutulog. Ha? Magandang ano. Maganda yun. Biro mo, the night before. Di ba, laki tayo ini-insist, di ba? Pag matutulog, mag-Lord, have mercy ka. Oh, kaya si Ate Baby, pinagandaan ko pa si Ate Baby sa misa, no? Pero ayun po yun. We die in a state of grace. Ayun po ang sinasabi natin dito. We are always in a state of grace. Ganon. No, kaya ano po 'yun sa ating lalo maganda yung Advent, Christmas, magkaroon tayo ng resolution na we go to mass as often as we can. Kahit man lang sa YouTube, no? Kahit na natutulog tayo, pakinggan mo yung misa. Ako minsan ginagawa ko yun pag may sakit ako eh. Piniplay ko yung Hail Mary, yung rosary. Ang ganda may rosary dyan sa YouTube. Tuwan-tuwa ako, isang pare nagilid. Oh, nakakatulog ako. O minsan naman, yung misa, pinapakinggan ko yung online mass. Hanggang makatulog ako. Alam ni Lord yung intention ng puso ko. No? Ayun ang pinakamahalaga. The Lord knows our heart, no? Ayun ang Advent coming. No? Ayun ang coming niya sa ating puso araw-araw. No? Kasi, ayun maganda. Throughout the day, dumarating si Jesus sa ating puso. Ayun po mahalaga ron. No? Hindi tayo nakikita. Once a week naman tayo magkita. 1 hour lang.
Malalayong lugar tayo. Pero si Jesus, lagi nyo na-encounter. Every day, as many times as you want it. No? Si Jesus eh. No, yung maganda kay Jesus eh. No? Sabihin mo na, Jesus, Jesus. Ayun lang. No? Because the name of Jesus is a powerful name. No? Every knee shall bend, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. No? Philippians chapter 2. No? Kaya kahit the word na Jesus lang. No? So, di ba na-share ko sa inyo, yung last words ni Pope Benedict XVI bago siya namatay, sobrang talino ng Pope na yun. No? Siya yata pinakamatalino ng Pope na mga nabasa ko, no? 4 words na sinabi niya bago siya namatay. I love you, Jesus. Ayun lang. Sana ganun din ako bago ako matay. I love you, Jesus, no? Ako gusto ko na magpahinga. Dahil pagod na rin ako dahil retired na ako, masakit na mga buto ko lahat, no? Pero sabi ko, Jesus, kung gusto mo, may paggawa ka pa sa akin, no? I love you, Jesus, no? Ayun lang ang reason ko kung bakit ayoko pang magpahinga, mag-retire na, no? Maraming nga pare retired na eh. No, maraming pare retired na, no? May iba may sakit ako, may sakit din ako. Maraming retired na. Pero sabi ko, Jesus, kung hanggang kaya ko pa, I love you, Jesus, no? Ganun din po tayo. Throughout the day, we can say, Lord have mercy or I love you, Jesus. Maganda yan eh. Ayan po yung spontaneous prayers. I love you, Jesus. Hindi kailangan pumunta sa prayer meeting to say, Jesus, Jesus. Hindi ka, mas maganda kung may mga prayer meetings. Pero kung wala tayong chance doon, throughout the day. Si Ate Emily, habang nagluluto ka dyan, o si Nanay Lucy, habang nakaupo, sabi mo, I love you, Jesus. Ayun lang. Mama Mary, I love you. All you angels and saints, I love you. Oh, ganun talaga. Lord have mercy. Oh. Wala na yan. Kasi gusto ni Jesus, meron kang joy and peace sa buhay mo. No? Kaya pag wala kang joy, nalulungkot ka, na-depress ka, sabi mo, Jesus, bigyan mo ako ng joy, no? Kasi nakalagay yan sa John 15 verse 11. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Oh, ang galing, di ba? Throughout the day, tapos matulog ka mamayang gabi. Oh, ano sabihin ko mamayang gabi pag tulog ko? Lord have mercy. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Tutulog na ako. Hindi na ako matulog eh. O minsan naman, pag natulog ako, nag-grocery uli ako. Hanggang makatulog ako. O, pinapakinggan ko sa tape, yung rosary, o yung misa, o yung Divine Mercy Chaplet na kinakanta, hanggang makatulog na ako nun. Oo. So, para, yun po sinasabi ko sa inyo, no, during this Advent. No? Ang Advent kasi, very rich na opportunity na magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Jesus, no? So, magkaroon po tayo ng humility lagi, no? Para ma-cultivate natin yung sorrow for sin. At the same time, ma-cultivate natin ang ating love for Jesus, no? Alam niyo yung kwento na nilagay ko ito, yung Luke 7:47. Ang kwento po rito, ito kinat ko na lang tong kwentong to eh. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang si Jesus pumunta sa house ng isang Pharisee. Ang pangalan niya ay Simon. Tapos habang nandun siya, kasama niya yung mga Pharisees sa mga ibang bisita, may dumating na babae. Babaeng ill repute. Walang ginawa kundi umiyak. Tapos kumuha ng oil, pinahiran yung paa ni Jesus. Tapos yung kanyang buhok, inano sa paa ni Jesus at hinahalikan yung paa ni Jesus. Nagulat yung mga Pharisee. Sabi niya kung prophet po eh. Bakit niya hinayaan ang babaeng ganito na i-touch siya? Alam mo sinabi ni Jesus? Simon, sino magmamahal sa iyo? Yung taong may malaking utang na pinatawad mo o yung maliit lang utang na pinatawad mo? Sabi niya, palagi ko yung malaking may utang sa'yo. Sabi niya, tama ka. Sabi niya, kita mo itong babaeng ito. Nung dumating ako rito, hindi mo ko hinalikan. Kasi ang Jewish greetings kasi naghahalikan sa pisngi, no? Hindi mo ko hinalikan. Samantalang itong babaeng ito, walang ginawa, kundi halikan yung paa ko.
Ni hindi mo hinugasan yung paa ko. Kasi pag ano ka, kasi nakasandals lang sila nun eh. Kaya madumi ka dahil wala naman sa asfalto nun eh. Kaya pag may guest ka, hugas mo yung paa. Itong babae ito, walang ginawa ko. Hinugasan ng paa ko sa kanya, iyak. Oh. Hindi mo ako nilagyan ng langis. Kasi langis pa ako mabango yan eh. Parang ano ka, talagang a sign of ano ka na napaka-importante mong guest. Itong babaeng ito, yung mahaling oil, pinor niya sa akin. Tapos, yung babae nakatayo lang dun, umiiyak. Alam mo sinabi ni Jesus? Ito yung sinabi niya na kinote ko. Therefore, I tell you, her sins, which were many, have been forgiven. Hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven, loves little. Kita niyo yung mga saints, sila Padre Pio, San Francisco of Assisi, kumakahingi ng tawad. Tatanungin mo, ano ba kasalanan nila? Yung maliit lang kasalanan nila. Kasi nakita nila yung effect ng sin. They offend Jesus. Kahit maliit. Kaya kung gaano sila magmahal. Kasi sinabi ni Jesus, hence she has shown great love. Tapos sinabi niya sa babae, your faith has saved you. Your sins have been forgiven. Go in peace. Lalo na tarantay mga pares, no? Patawarin niya yung babae. Ganun kabait si Jesus, no? Dahil nakita niya yung puso ng babae. Alam niyo po, kung tatanungin niyo ako, isa sa mga paborito kong images sa Bible, ito. Actually, buong chapter 7 yan eh. Lagi kong binabasa yan. Ako yung paaklang ako yung babae umiyak kay Jesus. Sa mga lahat ng pagkukulang ko, lahat ng kasalanan ko nagawa sa Panginoon. Tapos sabihin sa akin ni Jesus, tapos itong mga ginagawa ko ngayon, yung apostolate ko, pag-preach ko, paggawa ko ng mga Bible study, ito yung paraan ko na pakita ko mahal ko siya. Tapos sabihin sa akin Jesus, your faith has saved you. Go in peace. Eh, ganun din po tayo. Dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon sa atin, no? Iba na ang relasyon natin sa Kanya. Kaya we show love to Jesus. Lahat gagawin natin for Jesus. Kaya si Benedict XVI, si Pope Benedict XVI, lahat ng ginawa niya yung for Jesus. Kaya nung namatay sa sinabi niya, I love you, Jesus. No? Ayun, 4 words, no? Sinabi niya, I love you, Jesus, no? Kaya we will ask the Lord. Yes, yes po. Sige po, tanong po kayo. Dagdag ko lang po dun sa number 1, yung description of Opo, sin. Sin is breaking opo, God's law. Pwede rin po opo. sin is breaking God's heart. Opo, o yan, breaking God's heart. Mas maganda nga yan. Mas magandang description yan, no? You break God's heart, no? Ah, maganda yan. Isang topic yan, no? Sin is breaking God's heart, no? Ganun po yung pag malalim na po yung ano. Kasi ang tendency po kasi pag law, nagiging legalistic lang. Ano ba tawag? Mortal sin ba to? Venial sin? O imperfection lang? Kasi imperfection, hindi makasalanan yan, no? Kasi lahat tayo mayroong imperfection, no? Dahil because of our human, weaknesses, no? Ah, pero kung you are breaking God's heart, iba po yan. Iba po ang dating. Oo. Na-offend mo yung mahal mo eh. Iba po yan eh. Yung mahal mo, halimbawa, iba yung, may imagine mo lang, halimbawa, magulang ko, mahal ko. Iba yung pag na-offend ko sila, saka iba rin yung mga tao pa na-offend ko, no? Wala gaano yun eh. No? Almost, although pareho din siguro, ginawa ko, pero iba ang dating kapag ginawa ko sa magulang ko yun. Dahil alam ko, mahal ako ng magulang ko. Oo. Kaya, di ba, yung masakit na salita, maaari masakit ka magsalita sa kapwa mo, pero magsalita ka ng masama sa iyong magulang o sa iyong spouse, napakalaking bagay. Kasi yung spouse mo at yung magulang mo, mahal mo yan eh. No, na-offend sila sa salita mo. Kaya ano po yan, ito po yun, kasi isa sa mga katangian ng Advent, ng penitential nature ng Advent.
Kasi tayo kasi pagdating sa mall agad eh. Ang Pasko ay sumapit na masaya. Maganda feeling, di ba? Pupunta ako sa malls, no? Although sa lugar namin, wala pa ganong Christmas lights eh. Siguro mahal ng kuryente, no? Kaya mga tao hindi naging Christmas lights, no? Kaya dito, kaya pag pumunta ka sa mga malls, ma-feel mo yung ano, yung tinatawag natin Christmas spirit, no? Pero actually, ang Christmas spirit yung una penitential rite, no? Tapos si Jesus talagang ano, hindi lang sa mga dahil sa mga songs, sa mga gifts, no? O sa mga handa, ano? Of course, nakadagdag yan dahil time for ano yan, parang ano yan, mga barkada nakikita uli, magkakaibigan, nag-reunion. Pero yung penitential aspect ng ano po ng Christmas, ng Advent, kailangan po mabigyan ng diin natin kasi it is about the relationship, no? It is a heart-to-heart relationship, no? Kung ang description natin is breaking God's heart, no? Kaya sana, the whole day natin, kung Advent, we say, Lord, I'm sorry, o Jesus, I love you. Madali naman sabihin yun eh. Ano, gawin natin hanggang maging part ng buhay natin. Para part ng hininga. Maring mechanical ngayon, pero habang tumatagal, part ng life natin, ang Jesus, I'm sorry, Jesus, I love you. Tapos we go to Mass as often as we can. O, sige po, meron pang tanong? Good evening po, Brother Alvin, ha? Oo. Ah, po, sige po. Meron po pong ano, gusto mag-share, oo. Ah, o, o, wala na po. Yan. So, magkaroon po tayo ng ano, kasi yung hatred for sin, barometer po to ng spiritual life natin, barometer. O thermometer, no? Ang thermometer, iba-ibang division, 37, 38, 39, 40. Yung hatred for sin and love for Jesus, ano po, alam niyo yung scale, yung timbangan? Alam niyo po yung scale, no? Timbangan, no? Pag mabigat yung isa nasa taas. Kaya kung mabigat yung kasalanan, oh, parang light yung tayo. Kung mabigat yung ano, ating ano, yung love kay Jesus, nasa taas yung ano, wala nang kasalanan. Parang scale po yan, barometer, yung hatred for sin, ang 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 opposite coin niyan, love for God. 'Di ba sa pera, 'di ba may kara i-krus, 'di ba? 'Di ba? Kara i-krus, 'di ba? Ganun din po tayo relasyon kay Lord, no? Hatred for sin, tsaka love for God. Bishop, parang Ano, ano, doon pati ba, hate the sin, not the sinner. Pero opo, oo, easier said than done, di po ba? Parang nakakalimutan natin yung oo, hatred for sin ang nangyayari sa atin. Nagkakaroon tayo ng pagkamuhi doon sa taong nakakagawa sa atin ng kasalanan. opo, oo. Ayan po yung ano, yung isa sa mga themes ng the letter to Jude. Sabi ni Jude, no? Nasa letter. Alam mo yung Jude, isang chapter lang po yan eh. Basahin niyo po. Yes, Sabi niya yeah. dyan, i-hate niyo pati yung kanyang suot, yung kasalanan. Pero yung tao, iligtas niyo. Nasa letter ni Jude yan, no? Na-share ko sa inyo last time. Kinuha ko yun for 6 months sa Bible study. Wala pang isang chapter yan. Oo. Maganda po, basahin niyo yung, ano, yung Jude, no? Gumawa din po akong devotion eh. Devotion kay San Judas. Tagalog, no? Pero hindi pa napapublish eh, no? Kasi popular yung St. Jude devotion sa ano eh. Sa malapit sa Malacanang, no? Kaya siguro po ito yung one thing necessary na sinasabi niya ni Lord sa atin nung bumisita siya kay Martha and Mary. Walang ginawa si Mary kundi makinig kay Jesus. Samantala si Martha, walang ginawa, busy-busy, no? Para maganda yung pagkain ni Jesus sa mga apostles, no? Hindi naman mali ginawa ni Martha, no? Kasi kailangan din po, no? Oo. Pero parang sinasabi ni Jesus, sa larangan ng priority, ang priority nyo, ako. Ako ang priority. Ako. Kaya ganun din po sa misa, ang priority po natin yung open Jesus, no? Hindi po yung kung magaling yung pare mag-sermon. Yung kung magaling yung pare mag-sermon, bonus na lang yun, no? Bonus. Pero kung hindi, ang mahalaga yung misa. Ayun po yung value nun, kahit walang paring nag-sermon. No? Ganun po yun.
Kasi yung misa po in itself, highest value po yan. Because it is the offering of the Son of God to His Father. At tayo united with Jesus, ino-offer natin. So yung Mass, so, at ang focus hindi sa entertainment ng mga tao. Ang focus, adoration sa Diyos. Kaya kahit na, kaya minsan, di ba, mga iba, di ba, hindi nagsisimba kapag ang chapel ay mainit. Pupunta sa mall, malamig yun. Di ba? Aray. Kaya, kaya, hindi, kung may opportunity naman, dapat maganda rin chapel din, no? Pero sa mga barrios namin sa Cavite, marami nag-aalisan doon. Nagpupunta na sa mall. Okay na naman yun dahil part na rin ng part ng ron eh. Meron doon, may kainan, meron ng celebration. Pero nawala yung community aspect ng community. Kasi yung pare, pag Sunday, wala nag-attend, no? Ang nag-attend, yung mga wala pamasahe, yung mga wala pampili sa mall, no? Kaya, pero dapat in-emphasize doon, of course, maganda dapat yung place of worship, kung may kakayanan, ay maging conducive din sa health ng tao. Kasi ako, hindi conducive sa akin na mainit na chapel. Not because of my health condition, no? Kaya pag pumupunta ako sa mga chapel, where the Blessed Sacrament is exposed, ang pinupuntahan ko yung air condition. Hindi ko pinupuntahan yung may ventilador lang. Dito sa Riverbanks, may ventilador dyan eh. Yung chapel. Ang ginagawa ko, may bisita lang ako, sabi, wala pa siguro 1 minute. Sabi ko, thank you Jesus, I love you Jesus. Alis na ako. Pero kapag air condition, no, dito sa Project 4, ay matagal ako dyan. Kasi sa health ko yun, no. So, walang problema, wala pong ano yun, wala pong ano. No, so, ang in-emphasize ko lang dito, ang highest value yung Mass. No? So, kung ang lugar, mga iba naglalakad nung early church eh, mga iba naglalakad for how many miles para makapagsimba. Yung mga iba, pag nagsimba, hindi na makabalik. Okay po, okay po. Ano bang ibig sabihin? Di ba yung ibig sinasabi? The wages of sin is death. Is death. Ano Opo. bang death na sinasabi doon? Yung Spiritual physical, death. yung karamdaman natin, ganun. Spiritual death po, spiritual death. Spiritual death. Mortal sin po. The wages of sin, yung tinatawag na sin doon, mortal sin, is death, spiritual death. Oo, ganun. Salamat po. The wages of sin is death. Ayun po yung, when you commit mortal sin, magkakaroon ka ng spiritual death. You go to hell. Ayun po ibig sabihin yun. Oh, salamat po, Bishop. Okay po. Oo. Sige, ipapag-pray ko, Jesus, tiyataas ko sa iyo si Sister Kite, si Ate Emily, si Nanay Lucy, Sister Jessica, si Ate Edith, si Brother Egay, si Brother John, si Brother Alvin. Ang Christ Family Prayer Group, ang Armor of Faith Prayer Group, ang family ni Brother Aldrin at Sister Karina. Panginoon, during this Advent season and Christmas season, magkaroon kami ng spirit of sorrow for our sins. Throughout the day, we say, Lord have mercy. And throughout the day, we say, Jesus, I love you. I also pray, Lord, for physical healing namin na may sakit. Kung ito po ay will mo pa rin na maging redemptive suffering, ay tinatanggap po namin. Pero bigyan niyo po kami as you promise, bigyan mo kami ng strength and joy and peace as we carry our physical sickness. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. Thank you po. Thank you po. Sige po. God bless po. God bless. Salamat. Sige po. Salamat. Salamat po. Good night. Salamat po.